Compared to game 1, better nga naman ang estado ng jungle ng Aurora. I actually like the Suyo here. Yep. More than the Alpha. Match point na to, ha? Para Well, sa kasi- Aurora MLBB. Kasi So, favorite hero ko si kinakailangan Suyo. na nila yung suporta. Okay, papasok na tayo. This is game number 2 na Aurora versus Todak. Okay. So, Zayed here on the Joy, on paper, mas mabilis siya dun sa Suyo. But, knowing Aurora, willing naman silang mag-play defensively, mag-control muna until ready sila. Ang hindi ko sure, itong XP lane. Gusto ko makita kung anong gagawin ni Mga combinations nga, no, na pwede tayong makita. So, tingnan natin kung mapapagana nila this time around. Kasi laning matchups, yung sa XP lane, sabi natin, curious tayo. Mas expected yung rotations agad from Momo. Pero gold lane, mukhang masaya-saya naman si Domeng kahit papaano. Yeah. Actually, laning ng isang Irritel ay medyo solid naman. Given na ako bilang non-gold laner, nagigets ko yung matchup. So, ibig sabihin nun, control lang ang name of the game for Aurora until the first turtle, which is gonna be sa bottom lane. So, okay na rin. At least hindi ganun kalayo ang tatahakin ni Edward. Yup. Interesting tatlong tenacity sa side ng Todak kanina nung pinull up natin saglit yung emblems. And fighter, parang typical fighter emblem combo naman ang ginamit pa rin for the Lucas. So, ayun naman din talaga yung strength. Papa-level 4 yata muna sila. Kaso si Zayed! Si Zayed Sempoy nahanap dito ng Aurora MLBB. At okay, dagdag pa yun. Nakapagpa-4 na kayo, nakuha nyo pa yung jungler ng Todak. Ang bago lang sa ginagawa ng Aurora with the Lucas is the Vengeance. If I'm not mistaken, kanina naka-flicker si Aran. Oh, Domeng. Teka lang, Domeng, matatakasan niya ba ito? Nakatakbo lang. Wow. Tinakbuhan niya lang. Oh, well, to be fair, nakasakay sa Leon si Domeng Kite and nakapaalan tong dalawa. So, jokes aside, I'm excited to see what Edward will do dito sa Vengeance Lucas. So, ito yung pang gitgitan, pang dikdikan na Lucas. Oh, Oo. kaya niya ba? Wow. Medyo tatagalan dito yung Edward And yeah, sprint din na-pick up naman dito ni Domeng Kite. So, pabor sa Aurora so far. Hindi pa, or magle-level 4 pa lang si Hazelnut Sempoy. Kanina pa masaya-saya ang Aurora dito sa kanilang kinatatayuan. Pero, nasa baba. Hindi pa sobrang kinakailangan umakyat ng Aurora this time. Pero parang pwede talaga sila mag-focus sa other parts ng map given yung nature ng matchup ni Domeng Kite. Yep. Lamang sila doon so they can leave him alone. Tapos si Momo Sempoy, Yun pa. Ganitong mga classic ingredients ang Grabe. hinahanap natin. Pero maganda yung bawi ng Todak. Nakuha nila si Edward. Pero si Momo Sempoy siya yung unang napatumba. Napakaraming low sa magkabilaang sides. Balik na muna sa lanes. Tapos na yung action. Sa totoo lang, kung matamaan ako ng klaseng CC, Glorious Pathway, tapos na Deadly Grasp pa. Is that what it's called? The Deadly Grasp, right? Oo, the Deathly Grasp. Pag na-terrify ako ng ganon, usually tapos na yung laban. Pero it just shows you na sobrang aware ng Aurora sa nangyayari sa team fights na walang may isang namatay, si Edward. Pero I think willing naman si Abun Jingjing na magbigay doon. Oo, inano niya na rin under the turret na rin, kumbaga denied, para nag-layer yung flash combo, mag-combo. So, eto na ang ating susunod na objective. It's the turtle na nag-spawn, circling eagle, ginamit kay Zayed Sempoy. Hindi ka lang pwedeng lumapit. Yun at yun lang yung naging ideya ngayon ni The Healman. Napaka in the zone, locked in ni Rene J. Momentum from game 1, nagmatilda rin siya. And here's the same hero. Demon kahit may hawak siyang retry ngayon. And hindi niya pa rin ginagamit. So this is the same kind of caution. Same kind of maingat gameplay from game 1. Yeah.
parang napigil no? Napigilan dito yung ine-expect natin na pressure from Zayed Sempoy as well. All starting with that one pick-off na napagtulungan siya nung Aurora prior first start. Na dahil doon, kanina level 7 yan, so kakasampa lang niya ng 8 levels behind, or talagang 1 to 2 levels behind siya against Demon Kite. 5 minutes into the game, nakikita natin ngayon na medyo dikit din naman yung gold. Pwera sa junglers, doon talaga pinakadama. Pero Deadly Grasp, grabe yung pagpigil. Gapiso na lang ang buhay ni Zaim Sempoy. Pero, pangilang beses na to, second time around, na si Edward ay sobrang sipag talagang mangulit dito sa mid lane ng Todak. Yon yung mga pwede mong gawin kapag naka-vengeance Lucas ka. Kapag flicker Lucas, kailangan mas maging maingat ka ng slight Pero bilang vengeance Lucas ka, ang ginawa ni Edward doon, tinayuan niya, tumagal siya lalo. Kaya rin naman gumanda yung positioning at priority ng Aurora in the other lanes. Yes, and now ay pwede na silang mag-focus ng kaunti sa kung paano nila palalawakin yung control nila sa map. Pero maagap din ang Todak. Halos kumpleto na nasamahan at naingatan dito yung kanilang Tore at si D. Sempoy. So, hindi pa masyadong maiaangat nila Doming Kite. Baka ngayon pa lang. Pero pababa na halos ang lahat para tumuloy doon sa turtle. Pero iba pala ang nais ng Todak. Grabe yun, nilapagan ng Glorious Pathway at gustong i-engage sana. Buti na lang nandoon si The Hitman. Pinantayan niya at nagmisura siyang The Hitman's bodyguard. Pinotekta niya si Doming Kite. Diba yung sasabi natin kanina, paano kung hindi magkasama si Doming Kite at si Rene J? Buti na lang magkasama sila. That could have been a pick-off. Pwedeng mawala lahat ng progreso ng Aurora from that point on. But unpunished sila. Diretso push, diretso turtle, diretso tier 2 pa sa baba. Yep. And leading currently ang Doming Kite duo natin in terms of gold. Na mukhang lalaki pa lalo kasi kakukuha lang nga nila ng isa na namang Tore dito sa bottom lane. Pero Zayed Sempoy, tutuloy ba siya rito? Makunat si Edward. May vengeance siya pero hindi pa niya ginagamit ngayon pa lang. Pero mukhang hindi na niya kakayanin ito. Pinagtulungan siya ng 3 at 4 halos na miyembro. Momo Sempoy ang bilis tumakbo. Circling Eagle from Rene J. At binatuan lang ng basic attack si Z Sempoy. Napatumba na at pinagpapatuloy nila yung laban. Isa na naman tong opening for Aurora. Pwedeng mag-convert. Kaya kahit anong hero ang gamit ni Rene J, tawag sa kanya The Hitman kasi pwede siyang pumatay. So, napatay niya pa yung Bruno sa disengagement nila. And now, walang minion, di ba push to, pero makapatay nila si Hazelnut. Oh, heavy crossbow in from Doming Kite. Pero hindi naman Tore ang target. Yung mga low na miyembro ng Todak. Double kill para dito sa gold laner ng Aurora MLBB. Nakapag-init talaga. 4 out of 5 kill participation so far. And 3K gold lead para sa Aurora. Lumalamang na slowly but surely. Ito na nga ba ang tunay na form ng Aurora in the new meta in 2025? Yung team na parang first 5-10 minutes download, tapos sa kanila ilalagay sa checkmate angle. So far, yun ang storya ng Game 1 and currently Game 2. And ano yun I think isa sa developments yun. Kasi hindi na kinakailangang isang laro ang maging cost para magka-oras mag-adjust or malaman kung ano yung mga kinakailangang gawin. Napatagal, na-extend yung game number 1 na parang hindi naman sobrang naging pabor for Aurora and nahanapan nila ng way out. So ngayon, talagang mas nakikita natin yung understanding ng Aurora sa paglaban sa Todak. Pero hindi rin naman uurong ang Todak kasi ika nga Todak langgar. So medyo nakapwesto pa rin sila rito sa ating Lord. At alam nila na nasa baba pa etong si Doming Kite. Pero ngayon, ang bilis. Parang kanina nandun lang. Ngayon, nandito na siya sa mid. Okay. Goods na step 1 is makuha ni Yue yung Eternal Guard. Step 2, hindi ko alam kung paano i-clear tong push. Uy. Ayun na, Glorious Pathway na nga. Edward dito sumugod na rin. Vengeance, ikinomit. Circling Eagle from Rene J. Maraming napalayo pero Zayed Sempoy
hindi na niya ipagpapatuloy ang kanyang plano. Wala na yung kinopyang Eternal Guard though. And may ultimate pa naman si Zyme Sempoy, pero ang sakit! Siya talaga yung paulit-ulit na papauwi at nababawasan ng sobra ng Aurora. Meron siya nung technical spacing ni Yue, pero yung comeback or yung impact niya sa mga team fights, hindi ganun kalaki. Kasi nga syempre naman, Yue yan. Ang gagawin natin, para siyang Gento. Now, kuha nila yung Lord at papasukin sa likod. Di Sempoy siya magiging target. Edward wala siyang vengeance ngayon, so mapapunish siya ng Todak. Makukuha ni Di Sempoy. Pero they have the Lord. Nakuha na rin naman nila either way. Pero mukhang nag-attempt, nagkakita ng opportunity kaso hindi naging matagumpay. Okay, so it's up to Aurora now to make the most of this Lord. Talo sila sa exchange on paper technically kasi nga na-pick off si Edward. But hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa nilang gamitin itong Lord na to para makapush sa ibang lane. Kasi alam nilang kailangan sagutan ng Todak yon sa may bottom. Yeah. So right now, si DK magnanakaw ng purple. Tapos hindi pa pala napapush tong mid. Hindi pa rin. Parang ilang beses na natin nakikitang talagang nadedepensahan yung Bang! mid lane. Pero Zayed Sempoy inikutan lang at tinayuan pa kayata ni Domengkite. What the heck? Nilagpasan lahat ng miyembro ng Todak. Ganoon kalayo yung inabot nung guiding wind. At papasok na nga rin ngayon sila Edward. Vengeance ulit, ikinasa. Nandoon na rin yung kanyang pagbato ng Shockwave Blast. Pero lahat ng iyon, mukhang pang-zone lang muli. Isa na namang tore ang nakuha ng Aurora MLBB. Linusutan ang Todak. Bri, tanong mo ako, paano ginawa ng Aurora yon? Paano ginawa ni Doming at ni Rene J? Paano? Ganito. Number 1, nag-flicker si Rene J. Lumusot siya dun sa pader. Tapos sabi ni Doming kahit, wait lang, sama ako. Nag-sprint siya para pagka-guiding winds, pasok pa rin sa range. Pareho silang nakatakas. Sagad-sagad yun. I think maximum range ng ginalaw nila yon plus maximum range nung skill 2 nung guiding winds ni Rene J yun. What a connection. What a connection talaga. Ibang klase yun. Sa Aurora. Gusto ko marinig yung comms doon. Paano ba yun? Diba? Pwede, Diba? gusto ko rin, mamaya, kapag ka nagkaroon tayo ng opportunity, kailangan. Meng, sabit! Meng, sprint! Diba? Ano ba yun? Paano yun? Jay, sabit ako! Jay! Diba? Meng, Ano dito, yun? Meng. Okay, mamaya. Diba? kailangan Jay, natin- tingin! Jay! Diba? Paano yun? Ko-confirm natin yan kapag nabigyan tayo ng pagkakataong makausap ang ilan sa mga miyembro dito ng Aurora. Pero papasok na naman si Edward, napakaraming na displays. At si Domengkite, doon siya sa gilid manggagaling. Gusto niya yata talaga magwala at magbato ng kanyang mga pana. Killing spree na nga siya ngayon. Momo Sempoy ang unang mawawala. Edward takes down Hazelnut as well. At yung Eternal Guard, hindi na naramdaman. Dalawa, nakuha ng Aurora. Yung frontliners ng Todak, yung lumalanggar, ay napahimlay na for at least 15 more seconds. They'll be here for the Lord contest. Pero ang tanong, kailangan nyo bang mag-contest? Kaya nyo bang mag-contest? Kasi pagbalik nyo, may ult na ulit ang Lucas ng Aurora, si Edward. 10k ang lamang. Feeling ko, mag-ready na lang kayo mag-defend. Grabe, ganito pala. Pwede pala yung ganito na sa sobrang tapang ng Vengeance Lucas. Tas meron ka pang potential na maka-out lang din if hindi sobrang maging ideal ng situation. Tapos si Domengkite, siya na bahala sa sarili niyang anggulo. Basta may way out at may way out yung Aurora kapag ka nag-engage sila. So, Posible lang to kung may Matilda. posible lang to kung may Matilda. Oh, tinan mo yung angulo ni Momo. Ni Momo Sempoy. Wow. Oy. Pero ang sakit Ang sakit ng damage. Edward, pumasok! Naku, Di Sempoy, siya yung tinarget. Kaso hindi tumama yung Shockwave Blast. At si Momo Sempoy sa likod. Okay lang, masasagot siya agad-agad. Ito na, nagwawala na naman. Unleash the Beast. Mula rito kay Edward talaga. At wala ng inhibitor turrets na natitira. Inubos na siya ngayon ng Aurora Evil Queller. Kumonekta kay Di Sempoy. Pero hindi na nila makukuhaan ng Terrify. Pero ang sakit ng mga pana. Rene J circling eagle na naman. At nagwawala na nga dito. Electrifying Beats pero hindi ito sasapat para bawian ng Aurora kasi sila ngayon ang isa-isang pinapatumba ng Aurora na ngayon. Hanggang ngayon kompleto pa. Meron lang silang sustain. Kaya nila tong tagalan at hindi na rin nila patatagalin yung mismong